Kumusta mga fam? Nais ko lang pong sabihin na temporary ko munang gagamitin ang channel na ito upang maisalaysay ang panibagong love story ni Hanamichi Sakuragi na pinamagatang Game of the Two Bad Hearts na isinulat naman ni Mariel C. Almoroto. Sana po ay masuportahan niyo po ito at sana ay patuloy pa rin po kayong sumuporta sa Anime Story PH. At ito nga po pala ay wala sa original na istorya ng Slam Dunk. Ito ay fanfiction lamang sa ating mahiwagang writer. At ito na po, sisimulan na natin. Let's go! Sweetheart Lisa, point of view. Sweet, honey, date tayo ngayon. Gusto mo? Naglalakad kami ngayon papunta sa parking lot. May gig pa ako. Ipagpapaalam kita kina Daiji. Papayag yung mga yun, promise. Hindi ako sumagot. Sige na, Pa-cute na sabi niya at nilapit pa ang mukha sa akin. Tinulak ko naman yung mukha niya. Oo na. Yes. Iba talagang impact ng kapugian ko. Ang hangin niya at tumalon-talon pa siya. Pinagbuksan muna niya ako ng pinto. Wait lang, tawagan ko lang si Daiji. Sabi niya, sabay kindat. Nakatingin lang ako sa kanya habang nasa labas siya at tinatawagan si Daiji. Halatang halata na sobrang saya niya. Kumikinang pa yung mata niya at hindi matanggal yung ngiti sa labi niya. Lalo tuloy siyang nagiging gwapo. Huwag kayong maingay. Magyayabang yun pag nalaman niyang nagagapuhan ako sa kanya. Okay na, sabi niya nang pumasok na siya ng sasakyan. He leaned in the den and fastened my seatbelt. Nakalimutan kong ilagay kanina nang wili sa pagtingin sa kanya. At tama kayo, mabilis na hinalikan na naman niya ako bago siya lumayo. Kumindat pa muna siya sa akin bago pinaandar yung kotse. Sus, kung hindi ko lang tumahal eh. Third person, point of view. Sa hindi kalayuan ay may nagmamasid kina Sweet at Hanamichi. Pinanood niya lang na umalis yung sasakyan ni Hanamichi at nang mawala na yun ay naglakad na rin siya paalis. Sige lang, magpakasaya na kayo ngayon. Total, hindi na rin naman yan magtatagal. Bulong nito sa sarili at tumawa ito ng tumawa. Sweetheart Lisa, point of view. Hindi ko alam kung saan ako dinala ni Sakuragi. Basta ang alam ko, tahimik at maganda ang lugar na to. May mga puno at napakalawak ng lugar. At kami lang yung tao dito. Bumili siya na makakain namin sa isang convenience store bago kami dumiretso dito. Yep, it's not candlelight dinner type of date. Ngayon, pumipiknik naman kami. Seryoso. Hindi na uubusan ng idea itong lalaking to. Hinyo ba siya? Nakasandal ako ngayon sa puno at siya naman ay nakahiga sa hita ko. Pagbigyan, mahal ko naman eh. Sweetie, bakit ang ganda mo? Tanong mo sa parents ko. Silang gumawa sa akin. Natawa siya. Langya, iba ka talaga. Kung yung ibang babae, yung sinabihan ko niyan, sigurado, magpapasalamat sila. Nahihiya pa, pero ikaw, idi wow. Natatanggi ka sa milyon-milyong babae. Pakiramdam ko, lumobo ang puso ko sa sinabi niya. Mabulaklak talaga ang dila ng lalaking to. I know right? Sabi ko naman. Kinuha niya yung kamay ko, tapos nilaro-laro niya. Uy, tahimik ka. Tanong ko, bigla kasi siyang tumigil sa pagsasalita at parang ang lalim ng iniisip. Napatingin ako sa kapaligiran. The sun is about to set. I bet the scenery will be fantastic. Honing tugon ni Sakuragi. Sabi ko, bakit natahimik ka? Tanong ko ulit. Tumigil siya sa paglalaro sa mga daliri ko, tapos tiningnan ako sa mata. May emosyon ang mga iyon.
hindi ko mahulaan kung anong kahulugan noon. Bigla ko lang naisip, siguro after 10 years, hindi na ako ang boyfriend mo. Natigilan ako. Ano bang sinasabi niya? Na maghihiwalay din kami? Ngayon, nakakaramdam ba ako ng takot? May plano ba siyang iwan ako? Natigil ako sa pag-iisip na magsalita siya ulit. Kasi sa panahong iyon, nakikita ko ang sarili ko na maging asawa mo. Ano daw? Sweet, alam kong hindi ito sobrang romantic tulad ng ina-expect ng babae sa isang proposal. At hindi pa rin ito ang tamang lugar o tamang panahon. Kagagraduate pa lang tayo ng high school. May college pa tayong haharapin. Pero isang bagay lang ang alam ko. Ito ang tamang oras at iyon ang ipakita sa iyo ang pagmamahal ko. Napatingin rin ako sa kanya. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Siya lang ang bukod tanging nakakagawa sa akin ng ganito. Kahit simple lang ang date namin, pero pakiramdam ko ay napaka-ingrande. Huminga muna siya ng malalim bago nagpatuloy sa kanyang sasabihin. Maaari bang gawin mo ako bilang pinakamasayang lalaki sa mundong ito? Will you be my Mrs. Sweetheart Elisa Sakuragi? After 10 years, sincere niyang propose habang direktang nakatingin sa mga mata ko. What the hell? Sa mga oras na ito? Seryoso? Parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Hindi ako makahinga. Ang tarantadong ito. Paano niya nagagawang mag-propose sa akin ng ganyan? Hindi ko talaga siya mahulaan. Bigla-bigla na lang. Nakakainis. Siya at minsan sira ulo at minsan ay isip bata. At syempre, ang sweet niya. Maunawain at mapagmahal. Naman no, mahal na mahal ko ang lalaking ito. Then, 10 years from now, gusto ko rin maging Mrs. Sweetheart Elisa Sakuragi, ang maging asawa niya. Kailanman, hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko. Alam kong nagsisimula pa lang kami, but if there's a guy I'd like to spend the rest of my eternity with, si Sakuragi yun. Tiningnan ko siya sa mga mata at alam kong siya man ay katulad ng nararamdaman ko. I dipped my head and as tears of joy rolled down my face, hinalikan ko siya. Sira ulo ka talaga. Oo, Sakuragi, papakasalan kita after 10 years. Tugon ko pagkatapos ko siyang halikan. Humigpit ang hawak niya sa kamay ko. Malamig yung kamay niya at pinagpapawisan. I bet kinakabahan ang mokong. Sira ulo kasi. Out of the blue ba namang mag-propose? Tapos, nararamdaman ko na lang na yung isa niyang kamay na nasa bato ko na at hinihila ko palapit sa mukha niya. O, nasabi ko na rin bang perv siya? And yes, he pulled me for yet another kiss. Kiss full of love and wonder. Ang sabi niya, hindi ito ang tamang lugar at panahon. But, I believe otherwise. Saktong palubog ang araw na nagresulta ng magandang kulay sa paligid. Orange, pink at purple. Napaka-perpektong tanawin. Perpektong tulad ng pagtibok ng puso ko sa lalaking kasama ko ngayon. At the very moment, wala na akong ibang mahihiling pa. Gusto kong makasama habang buhay si Hanamichi Sakuragi. Hanamichi Sakuragi, point of view. Isang buwan na ang nakalipas magmula nang mag-propose ako kay Sweet. Ang bilis, hindi pa rin ako makapaniwalang 4 months na kami ng baby ko tapos engaged pa kami. Palihim pa nga lang. Ay, kinikilig ang lilang nyo. Kung alam lang niya kung paano, halos sumabog yung puso ko sa sobrang saya nung nag-yes siya doon sa proposal ko. Hindi ko rin alam kung anong sumapi sa akin nung araw na iyon at bigla na lang akong nag-propose. Siguro, pwede nang dahilan yung mahal ko lang siyang talaga at alam ko sa sarili kong siya ang una at huling babaeng mamahalin ko.
Nak anang cheesy, watch me nene. Sa ngayon, umaayon naman ang lahat sa amin sa namamagitan. Ako at si Sweet, magiging matibay kami. Siyempre, hindi pa rin maiaalis sa amin ang palagi kami nag-aaway. Pero, petty quarrels lang naman. Pag nilambing ko yan ng konti, bibigay na agad siya. Ang pogi ko talaga. Ganyan niya ako kamahal. Mainggit kayo. Pasalamat siya. Mas mahal ko siya. Ano nga kaya ang susunod na magaganap sa relasyon dito ni Hanamichi at Sweet? Wala nga bang sagabal sa kanilang planong pagpapakasal? Kaya ito ang dapat nating aabangan mga fam sa nalalapit na rin itong pagtatapos ng kanilang love story. See you!